na kailangan magpaganda. Dating ko palang panalo na. Di ko need ng filter sa camera. Naturang ganda ay ibandera. Di ko kailangan sumabay sa puso. Ako'y magiging ako. Hello? Naglalag ako? Na aking ginusto na magkabugera. Ay, hindi. Ganda. Sabi ni Bruno Mars. I wanna be a billionaire. So freaking bad. Eh, Charis. Tada, 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 I wanna be in a car. Hi, Regine! Si Regine Forward, dumating lang talaga dito para mag-drop, no? False Magazine. Sino to si Warlio? Bago lang to eh. Oh, sino kaya to si Warlio? Sino si Warlio? Grabe naman si Warlio. Warlio. Oh, oh. Anong paiiralin ko? Isip ang puso ko. Litong. Press 1 nga kayo dyan. Sino pang gising? Mahal, kasi siyempre hindi siya mag-iingay kasi naka-live ako. Yun, no? Yun, no? Nabi, si Ekang, si Melly, si Riller, si User, si Rika. Wala na si Roda tsaka si Iris, no? Si Jump, si Just... Yee! Yun, no? Yun ang gusto ko sa inyo. Wow! Nandito pa pala si DJ. Ayun, dyan ka pa pala. Question and answer pa tayo. Pag di tayo nag-3 million, mag-i-end na ako ng 11. So, magazine. Tarara. Oprah and a queen. Papikit lang ako. Uy, sabi na eh, nakatulog ka na eh. Wanna be in a car. Hi, Haven. Wanna be in a car. Oh, magazine. Tarara. Ang ganda talaga nitong top ko na to. Para siyang pang sporty. Yan o. Ganda siya. Sexy yung dating niya. Sa ano ko to eh. Sa ano ko to nabili. Sa Forever 21. Kaso wala na ako masyadong nahanap na ganito. Ayoko naman yung sobrang sporty nung dating. Yung like sa mga Adidas. Ayoko naman ganun. Alam, bakit nakatayo to? Saan to? Wanna be in a... Ano ba pangalan ni Cindy? Ano yung, wait lang. Ano ang isa sa mga triggers mo, Ward? Siguro madami eh. Sa sobrang dami, hindi ko masabi. Wala akong maisip. Nagblanko yung mind ko ngayon. Siguro pet peeve. Madami din eh. Hindi. How do you find and maintain a sense of balance and harmony in your life? Siguro by knowing what I need to do and what I need to be. Kasi, like for example, if mahirap siya, like for example, pag mag-away kami ni Cleo, tapos may kailangan akong gawin, sobrang hirap kong i-compose yung sarili ko kasi sa sobrang hindi ko kaya itago yung emotion ko, mahirap siyang i-compose, mahirap kong gawin. But then, I'm thinking lang na kailangan kong gawin yung bagay na to kasi hindi pwedeng
For example, gumuguho kami, tapos yung dapat kong gawin guguho din. I mean, not literal na guguho, gets niyo? So, dun natin ipapasok yung hindi puwede kung ano yung nararanasan mo. For example, eto na lang, magkaaway kayo ng jowa mo, hindi puwede na aawayin mo rin yung pamilya mo o yung mga kasama niyo. Reg, hi, welcome to my life." Parang gano'n. Or for example, magkaaway kayo ng friend mo, ta's aawayin mo yung kapatid mo, gets niyo? Yung binubuntong mo yung galit mo somewhere. So, dun papasok yung how do you compose yourself, how do you balance the ano, kasi 'di ba siyempre it's hard to balance if yung balance mo yung isa nagfa-fail. It's hard to balance pa rin. It's hard to balance, right? So, kailangan may compose yung sarili mo. Ako kasi lagi kong kailangan ng time. Kailangan ko ng time, but eventually kapag like for example, wala na talagang time, eventually naman din nagiging okay yung mga bagay-bagay sa akin. Kasi kapag lalo na 'pag yung puso ko nandun sa kailangan kong gawin, I think iniisip ko lang yung kailangan kong gawin and na hindi ko kailangan idamay yung mga bagay-bagay sa situation ko, gets niyo? So, mga gano'n. And lagi kong iniisip yung dreams ko, yung gusto kong mangyari, lagi kong iniisip yung dapat kong gawin, yung dapat kong i-act, yung dapat kong gamitin, dapat kong gantuhin, yung mga gano'ng bagay. So, iniisip ko yun. Hindi porket nagfo-fall apart na yung isang part or yung isang bagay, eh, kailangan lahat damay. Hindi pwede. Kailangan talagang i-compose yung sarili and aside from that, talagang prayers. What keeping me alive is by praying. What keeping me strive hard, do things that I know, or like it's hard to think na kaya mo pala, tas nakakaya mo is, ano yun, praying talaga. How do you stay motivated and inspired when pursuing your goals? Ano, always looking into the prize. Like for example, may goal ka. Goal ko, um, goal ko is makatulong. So, kailangan kong magtrabaho. Kailangan ko yung hard work. Sa gitna ng hard work, maraming struggle. Dun ka na susubukin. Masasaktan ka, iiyak ka, ganto ganyan, magsa-struggle ka. Kapagka hindi mo gagamitin yun as motivation. Minsan kasi pagka yung ibang tao nandun na sila sa part ng hardship. Hi Archu, welcome back. 'Pag nasa part na sila ng hardship, bumibigay na sila, naggi-give up na sila. Ako hindi. Yung hardship itself yung nagiging motivation ko para mag-strive hard. And I'm looking into the prize na kapagka nalagpasan ko yung pagsubok na 'to, makakatulong na ako. Gets niyo? So sometimes for me to be able to achieve or for us to be able to achieve what we want, susubukin muna tayo. Like kung how much you want it, how much you need it. So if hindi mo talaga siya gano'n kagusto, sometimes ang nagiging reaction natin is to stop. Is to, "O Des, nandito na naman yung ano mo." Hi Des! Yes, Archu! So ayun, lagi kong tinitignan na hindi, kahit pagod na ako, kahit hirap na ako, kailangan ko 'tong gawin kasi ganito, kasi ganyan. Always know your reason kung bakit mo siya ginawa at first. Balikan mo yun lagi and that's what keeping me motivated, keeping me inspired. Gano'n. Sometimes I don't care about the noise of other people or I don't care about the noise or the distractions. But sometimes, ano, lag, lagabog, naglalag pa rin. Naglalag pa rin ako. Lag ba It's me, hi. Hi. Anyway, today you're looking beautiful, bro. Hey, thank you. How do you say thank you in Indian? Um, what is the role of forgiveness in your life and how does it impact your overall well-being? Ano ang role niya? Naglalag ako.
Danyawad. Danyawad? Danyawad. Well, ang forgiveness, ano siya, ang role niya sa akin is peace. That's the role of forgiveness for me. But peace, of course. But ano nga yung question niya? How does it impact? Yun nga, role niya is big role siya, and at the same time yung impact niya sa akin is peace. Kasi parang sometimes I don't care about that person if these people na like nagawan ko ng hindi maganda, papatawarin ako or hindi, or vice versa. Mahalaga is naka-forgive ako without even asking or without even hearing a sorry. Ganon. Kasi hindi, it's not them or it's not the specific person or a specific person, it's me na magdadala ng bigat or ng sakit if hindi ko forgive, no? But it doesn't mean na nag-forgive ako, nakakalimutan ko na lahat ng nangyari. Forgiving is like accepting. But even though sometimes I forgive, the pain is still there. The pain, sometimes it triggers me. Sometimes, ano siya. And that's the hardest part of pain or like sugat na nagawa sa atin ng mga tao, 'di ba? Yung napatawad mo na siya pero nasasaktan ka pa rin every time na may maaalala ka na hindi maganda. Or like yung trauma kasi nandun pa din, alam niyo yun? Hi Honeyset! Hi ABCD! Hi Benz! Hi best friend! Hi mga mahal! So, yun, ang role niya for me is peace. Kasi it's not for them, it's for me. I miss you. How are you? How do I deal with anxiety? I cry. Sometimes I cry so hard, like a baby. Like talagang iyak na tunog, tunog. If I'm tired, if I'm in pain, you'll hear it. Iba yung iyak ko pagka nalungkot na touch, iba yung iyak ko pagka ano, like nag-anxiety, bumabalik yung trauma, like nasasaktan ng sobra. May iyak ko like hagulgol, ganon, ganon ako. I cry as loud as I can, as hard as I can, ganon ako mag-hard, ay mag-hard, mag-ano, ganon. Pero, after that, kinakalma ko na yung sarili ko and nag-iisip na ako ng positive thoughts, and sometimes, nakikipag-usap ako sa mga tao na trusted ko, nag-share ako ng feelings ko, ng thoughts ko. That's how I deal with my anxiety and my trauma. Ganon. It's okay to be sad. It's okay to cry out loud, or kung parang sa stake kung gaano mo ka gusto i-open up yung feelings mo, kung well done ba, good job. Ay nako, ganon. So, it depends. Pero ako, ganon ko siya hinahandle. Iniiyak ko talaga ng sobra. Sa Singapore, anong klaseng steak daw yung gusto ko? Meron kayong good job. Ayoko kasi ng well done eh. Gusto ko good job. May ano dun, medium well. May medium well. Sabi ko, "Aba, welcome. King of Supreme High. And what role does gratitude play in your daily life? And how does it affect your mindset?" I think, hi Sig. Ano kasi akong tao, grateful akong tao. So, kahit may gawin ka sa akin ngayon, in 10 years, hindi ko yun makakalimutan. Ka- Vice versa, pangit or maganda, hindi ko talaga yun basta-basta makakalimutan. Hindi ko naman gusto sa hindi makalimutan, pero ewan ko, especially pag maganda yung ginawa sa akin. And tama ba yung ano ko? Lagi akong masaya and thankful sa mga bagay and sa mga tao, yung mga ginagawa for me, yung mga nare-receive ko, yung mga na-achieve ko, yung mga taong tumulong sa akin. Sobrang lagi akong masaya and lagi ko sila binibigyan ng platform para pasalamatan and
gano'n. So, siguro sa pagiging gano'n ko, mas lalong dumadami yung mga bagay na magandang nai-receive ko kasi napapansin ko sila. Kasi may mga tao na naka-experience lang ng isang bagay magte-thank you ta's 'pag the rest madami na silang na-e-experience na gano'n, hindi na nila napapansin, hindi na nila na-appreciate. Ako kasi na-appreciate ko siya and siguro yun yung yun yung isa sa malaking impact kung bakit mas nakaka-attract ako ng positivity because of my gratitude. Ewan ko, if my trust issues ka na nabuo dahil sa past trauma, ano yun, naglalag ba ako? I think palagpasin, like palagpasin, gano'n, magpalagpas ng mga maling gawain because I was once blinded with ano, with lies. I was blinded with kawawa, gano'n, nakakaawa, where in fact, di ko napansin ako na pala yung kawawa, gano'n. So, dahil masyado akong compassionate sa tao, um, iniisip ko na, hindi, okay lang, kaya ko naman eh, siya hindi. Tapos, at the end of the day, hindi ko na pala kaya kasi ako na pala yung kinakaya-kaya. Gets nyo? So, it's okay to be kind, but sometimes, your kindness, sometimes nata-take advantage yan ng mga taong mapang, mapang-abuso, mga oportunista, yan, mga oportunistang tao, mga manggagamit na tao, yan. Hindi na basta-basta. Minsan kasi mararamdaman mo kapag totoo sa hindi. So, if makakaramdam ako ng hindi totoo, I'll speak out. Yun yung pagkakamali ko before. Laging too late. Laging ganun. So, yun. Isa yun sa trauma ko. Yung nakakarinig ako ng mga familiar words. Sometimes na, shucks, I've been here before. Parang, ano ako, kaganon ako. Yun yung, isa yun sa trigger point ko, yung makakarinig ako ng familiar strategies, familiar wordings, familiar actions na alam kong hindi totoo. Doon ako na trigger sometimes. Parang, mangya. Same person, different body ganon. Ay, Cleo. Wala akong water dito eh. Pero yun, ganon. I love you too. Ano pa kayong question? Ayaw nyo nang galawin yung diamonds natin. Ayaw niya na. Basta mahal ko rin kayo. Basta babalik na tayo mag-live. 'Di ba? Thank you, mahal. Bro, don't give a damn to everyone. Yes, that's one thing that I have learned, Archu. Ikaw ba yung kind of person na hindi nagtotolerate ng mali kahit taong mahal mo pa? Yes. Ito may kwento ko sa inyo. I have a friend. I have a friend. I have a friend. Ah, Apple friend, Charis. So, I have a friend. Tumatakbo tuloy sa isip. I have a friend na humihingi siya sa akin lagi ng advices. Di man lagi, sometimes, kahit di mo akong tatanong, humingi siya ng advices a specific about a specific problem. So ako as a friend, mag-aano ako, mag-advise ako. And dahil mahal ko siya bilang kaibigan, maniniwala ako sa mga sinasabi niya. And then, matagal na yung lumipas. Let's say 1 year.
siyempre naniniwala ako sa sinasabi niya. Mahal ko siya, kaibigan ko siya. All out ako sa kanya. And then, after a year maybe, I figured out, nalaman ko na kaya pala siya lumalapit at humihingi ng advices is because siguro para ma-feel niya na wala siyang ginagawang mali or stuff. Nalaman ko sa ibang tao yung totoo niyang ginawa and sobrang saklap. Imagine yung issue na yun or like yung problem na yun, hindi ako involved. So, ang normal reaction ko is nagalit ako. Kasi all this time, lumalapit pala siya sa akin, nagsisinungaling lang siya. Like, humingi siya ng advice siguro para to make her feelings na um, parang maano yung feelings niya, parang maano siya, na okay, wala siyang ginawang, parang, oo, to make her feelings valid, ganon. Sa akin naman kasi, whatever you did, in the first place, I don't care. If you're gonna be honest to me, like magiging totoo ka sa akin, tapos hihingi ka ng advice, mas appreciated ko yun. Kasi imaginein mo for a year, naging honest ako sa'yo sa mga reaction ko, sa mga advices ko, tapos only to find out, nagsisinungaling ka pala. Meron kasi tong involved na iba pang tao. So, yun yung problema niya, yung ibang tao. And then eventually, nalaman ko sa iba, yung ginawa niya. Sobrang saklap nung ginawa niya. And ako bilang kaibigan, at bilang pinagkukwentuhan niya ako ng, or nagkukwento siya sa akin ng, nagkukwento siya sa akin ng ano, "Hi, langit ngi." So ayun, bilang, bilang nagtiwala ako, nag nagtiwala ako sa kanya and nag-advice ako, so invested ako, nalaman ko yung nangyari. So na-hurt ako, nagalit ako. Kasi in the first place, wala akong pakialam kung meron kang ginawang pangit. Ang magiging reaction ko, mag-a-advice lang ako sa kanya kapag nalaman ko na may masama or pangit siyang nagawa. Pero yung point na humihingi ka sa'kin ng advice tapos yung sinabi mo sa'kin, eh, hindi naman pala totoo, kabaliktaran dun sa totoong nangyari, dun ako na-hurt. Invested ako sa'yo, eh, na ganito, ganyan. So, nagalit ako. In the first place, niloko niyo na ako or like nagsinungaling na siya sa'kin. Pangalawa, may ginawa pa siyang pangit. So, na-hurt ako dun. Kaya, syempre hindi na ako mag-go into deeper details. Basta pangit yung ginawa niya. Ano, maraming involvement ng ibang tao, 3 tao, gano'n. So, sad to say na yung friendship namin is kailangan siyang kailangan kailangan na siyang mag-end. Kasi imbes na mag-sorry yung tao na yun, pinili niya pang maging ma-pride. Alam mo yun, parang it's not my story to tell daw, parang gano'n. It's not my story to tell, I'm not telling it or whatever, parang gano'n. What I'm trying to say is you lied, you hurt me as a friend, you lied to me. In the first place, mali yung ginawa mo and I'm not gonna tolerate it. Alam mo yung dapat magso-sorry ka na lang, tapos ang ginawa niya pa, nagmataas pa, parang ang kapal ng mukha para maggano'n. So parang, okay, in the first place hindi tolerable yung ginawa niya. Pangalawa, you're gonna lie in my face ta's mag-a-advice ako sa'yo. Ang point dun nasayang yung mga advices ko, puro pala kasinungalingan yung kinukuwento niya sa'kin. So ang naging dating inuunahan niya na yung isa magkuwento, kasi alam niya na 'pag nalaman yung ginawa nila or yung ginawa niya, eh, maaano talaga sa kanya. So, yun. Pero sa senaryo naman na yun, if ever naman na may ginawa siya, tapos hindi siya nagkuwento naman sa'kin, hindi siya naghingi ng advices and kabaliktaran, ganyan. Magiging normal lang naman ako like, gano'n pala yung nangyari. Alam mo bang mali yun, ganyan, ganyan. Na-hurt lang siguro ako sa point na, pero though sasabihin ko pa rin na mali yun, pero na-hurt siguro ako sa point na nag-invest ako mag-advice and all. Tapos malalaman ko sa ibang tao na ano, hindi pala totoo. Ang point niya sa'kin,
naghahanap lang daw ng right time para sabihin yung totoo or like yung nangyari. Ang point nun, there's no right time, especially if may involved na ibang tao at magsasabi sa'yo, may time na may part na magsasabi sa akin, 'di ba, ba't 'di niya inunahan? Eh, wala, eh, naunahan akong may ibang nagsabi, so nalaman ko. Tapos wala akong balak na mag-cut off, sana, but that person parang pinush niya. Eh, hindi okey, 'di ba? Kahit gaano ko kamahal ang isang tao, pagka alam kong wala ang pangit pa kasi hindi ko issue or hindi namin wala kaming issue together. So, hindi namin issue yung nangyari, pero kailangan matapos yung friendship kasi nga ma-pride, eh. Eh, hindi ko ibababa yung pride ko dahil unang-una, hindi ako yung may kasalanan, eh. For you, kailan mo dapat i-cut off ang isang tao? Um, if nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan ta's yung may kasalanan walang ginawa, gano'n. Or kapagka sa tingin mo tini-take advantage ka na, hindi kailangan ng kasalanan. Secret, siyempre secret, gano'n. Basta ako ayoko sa sinungaling and sa mga basta 'yun. Pero alam mo yung tao naman na 'yun, minahal ko 'yun. Siguro isa sa way niya para matakasan yung kasinungalingan niya is to run away. Pero before, parang ilang months after nung gano'n, 1 month, willing pa ako makipag-usap, eh. Kaso wala, hindi. Kaya yun, gano'n talaga. At hindi ako nagto-tolerate ng gano'n. Lalo na't kung makakasakit ka ng ibang tao, maraming involved. Archu, hi Grace. Gano'n. Ayoko sa lahat ng gano'n. Uy, wala akong kaaway. Nagkukuwento lang ako, nagse-share lang ako. Bakit? Hi Diyosa si Aki. Welcome to all the people who are entering my live. Bakit? Bakit kapagka hindi ko kasama si Cleo o kaya kapagka ano, lagi niyong sinasabing magkaaway kami? Hindi kami magkaaway. Hello, nagla ako. Hindi kami magkaaway. Wala ka bang balak makipag-reconcile sa taong minsan mo nang na-cut off? Pagka lumagpas na ng 2 buwan. Especially if yung tao na yun or yung mga tao na yun is walang ginagawa to like ano, hindi. Tsaka once sobra yung deep nung hurt and yung betrayal na na-feel ko, hindi na. I'll forgive and I don't care kung if forgive ako or hindi ng mga tao, but I'll forgive, but we're not gonna be the same anymore. What if very sorry na siya and genuine yung sorry? May chance if yung person na 'to yun nga, yung humihingi ng advice ta's kinut off blah, 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 dahil sa gano'n, it's not my issue na if genuine and sorry naman, okey sa'kin, wala sa'king problema. Actually, yun lang naman hinihintay ko nung time na yun, eh. Siyempre 'di ba nga I felt betrayed. I felt like ginawa akong alam mo yun, naniniwala ako sa'yo, kaibigan kita, whatever you are, whoever you are, or kahit anong klaseng pagkakamali yung nagawa mo, mahal kita, kaibigan kita, a-advice-an kita. Magagalit ako sa'yo, sasabihin ko, "Mali yung ginawa mo," ganyan. Pero it doesn't mean na yung galit ko is because I hate you. Yung galit ko is because I don't want you to do those kind of things. Pero ang na-feel ko kasi nung time na yun, inaaway niya ako na, "Langya, ang kapal ng mukha mo, ikaw na nga yung may nagawang mali. Tapos dinamay mo na ako, nagsinungaling ka na din sa'kin or sa amin, tapos ang lakas pa ng ano mo," ganyan. So, siguro reaction ko kasi is nagalit ako, which is normal. Kasi siyempre 'di ba, all this time pinagsisinungalingan mo pala ako, ta's all this time pangit pala yung ginawa mo, gets mo? Ta's
may mga ini-involve ka pang ibang tao na ganito, ganyan, ganyan. Ta's malalaman ko sinungaling ka pala. So, yung part pa lang na yun na-hurt na ako. Plus yung part pa ng reaction niya. Ang ine-expect kong reaction is parang magso-sorry kasi hindi alam kung ganyan, ganyan. Siyempre may mali kang nagawa. Yun yung dapat una mong reaction, mag-sorry ka. Pero dahil wala, eh hindi. Pero if ever dumating yung point na ano, like makapag-isip-isip siya and stuff, hindi naman ako ano, para hindi naman kasi in the first place hindi naman namin issue 'yun talaga, wala kaming issue, eh. Nagalit lang ako ta's nag siguro if in person nagkataasan lang kami kasi hindi naman kami nag-usap in person, eh. Kataasan ng boses, ganiyan. Pero if ever na mag-uusap kami, magagalit pa rin ako sa kanya, like real talk. Sasabihin ko kung ano yung gusto kong sabihin, gano'n. Hmm. Kasi ako hindi naman ako nagka-cut off ng friends or like ng sino man ng wala akong rason, eh. Lagi ko yung reason, friends, family, or girlfriend, or jowa, lagi kong sinasabi, mag-iiba lang tayo kapag may nagawa ka. Kasi alam kong mag-iingat ako, alam kong wala akong gagawin na pangit unless unahan mo ko or unless kasi 'di ba, parang gano'n. Unless unahan mo ko, lagi ko niyan words, paano hindi tayo magbago or sana hindi ka magbago, hindi ako magbabago unless may gawin ka, gano'n ako lagi. Wait lang, hindi mo ibe-message. Iba 'yun, iba ano 'yan, um, recent yung ano na 'yan, recent lang 'yan. Wait, nagalag ako. Hello? Recent lang 'yun. Recent lang yung sinasabi ko sa inyo. Like yung in example ko, thank you baby. Recent lang yung sinasabi ko sa inyo na ano, sobrang recent lang 'yun. Archu, hindi naman this year, siguro last year. Pero hindi ano, hindi isang taon or 2 years, hindi gano'n. So yun. Ano binili mo? Tubig lang? Hindi, basta ano, basta yan. So yun, yung next question. Hala, mag-11 na, hindi pa tayo nagti-3M. Ano, si ano talaga yon si Rosel. Char, hayods. Si Rosel talaga yun. Nag-sorry na ako eh. Hindi. Joke lang. So yun. Asan na si Roda? Nagtatanong si Roda. Gusto ko yung mga ganong tanungan ni Roda. Marami akong wala sa friends list ko. Kahit kaibigan ko. Pero ano, tapos ito pa ang kwento. Ang naging dating pa ng tao na 'to, kesyo hindi siya naintindihan or inintindi, kesyo kailangan ng intindi ng friend, ganyan. No way, kasi 'di ba, gets mo, in the first place yung mga part pa lang na humihingi ka ng advices inintindi ka na, eh, 'di ba? So, nung nalaman ko yung totoo, it's not for me to understand, 'di ba? Kasi reaction ko na magalit, eh. Kasi nga I felt betrayed. I felt like sinungalingan mo ako. Kung in the first place, hindi mo ako isasali sa issue niyo, huwag ka na magkwento. Kung hindi ka naman pala magiging totoo, 'di ba? Kaya gano'n. Yes, Archo. Parang 'di magkaibigan. Yes, totoo. Totoo 'yun. Hello, VC po ba 'to? Sorry, VC ako. Oo, ayoko talaga ng sinungaling. Kasi tulad nga ng sabi ko, 'di ba, okey lang sa'kin sabihin mo yung pagkakamali mong ginawa. In the first place, hindi naman siya sa'kin may ginawa, eh. Pero in general, pangit. Kasi involved na ibang tao and basta ano. No, Archu, they're just asking me about if
about cutting off people, cutting off friends, about forgiveness and stuff like that. Cute na to ni Archu, no? Very caring. Random questions. Yes. Thank you, Archu, for asking. And I'm just telling them about what I've experienced with my ex friends. So yun, ganun. Siyempre, di ba ang magiging reaction mo? Parang, wag mo akong bihingan ng time ngayon. Naiintindihan kita kasi all this time. Ano, nakikinig lang ako, nag-advise lang ako and stuff. Main reaction ko yung magulat, magalit, masaktan. So ikaw na may nagawa kang mali, 'pag alam mong may nagawa kang mali, dapat hindi yung pride ang papairalin. Kung talagang mahal mo yung tao, hindi yung pride yung papairalin. Dapat alam mong may mali kang nagawa, maintindihan mo na gano'n yung reaction niya, mag-sorry ka, 'di ba? Hindi naman madali humingi ng sorry 'pag alam mong may mali ka. Do'n ako napikon, na-hurt at nagalit ako kasi, 'di ba, ang kapal naman ng mukha mo. May nagawa ka na ngang mali tapos 'di ka magso-sorry tapos ikaw pa yung may ganang ano, 'di ba? 'Wag, 'wag na lang. Pero alam mo, 1 month or 2 months actually ako naghintay na mag-reach out, gano'n. Kasi okey ako, willing ako to reconcile. Kasi isip ko hindi naman namin problema yun, problema nila yun, eh, 'di ba? Hindi naman sa'kin, hindi naman sa'min, nila yun. Hindi naman sa'min, 'di ba kami nagalit lang ako kasi sinungaling ka pala, eh. Jasmine, thank you. Hi, Director. I can act. Charis. I'm, re- I'm reaching out to you. Hindi. Pero I think ngayon, I don't know. Maybe not. Not anymore. Kasi it's too late. Ewan ko. Tingin mo. Tingin mo ba? Sabi ni Cleo. It's too late. Apologize. Thank you, Jasmine. Thank you, user. Let's go! Baka naman may gusto magpapanalo sa inyo dyan. May gusto ba sa inyo magpapanalo dyan? Nasa SG. Wala na. Nasa Pinas na kami. Sa 28, nasa SG kami ulit. Feeling ko may magpapapanalo sa atin. Yay! Tayo'y Pilipino! Parang nag-campaign ako ng panalo before. No. If may isang song na narinig mo, may iyak ka, ano yun, mahal? Ayun, and why? Salamat. Naiiyak ako dun pagka kinakanta ko yung salamat. Yung ano, yung part na ano, ako'y lumaban, ang awiting ito'y para kanta ko yun para sa Ward Fam. Salamay. Yun. Kasi like, yung mga sumusuporta sa akin before, sa reality show, success sila sa struggles ko, ganyan. Though hindi nila alam yung mga buong mga storya. Pero like, somehow, success sila sa mga struggles and nakikita nila yung paghihirap ko in a way. Kahit na hindi ko naman talaga pinapakita sa kanila buo. Ganon. Tapos parang naging soft ako nung kinanta ko yun. Yung, di ba, ako'y lalaban. Ang point ko parang ako'y lumaban. Pagpapakasal ba kayo balang araw ni Cleo? Alam niyo, pag-uusapan natin yan in time. Next time. What is the difference between honesty and trust? Actually, magkapatid sila. Kasi if you're honest, sometimes, actually no, sometimes if you're honest, hindi ibig sabihin honest ka, trustworthy ka, eh. Pag honest ka, you can say the truth. Pag trustworthy ka, even though you don't say a thing, you're not gonna, wait, di ko alam. Pag honest ka, you say the truth. Pag trustworthy ka, you don't say what people say to you. So, hindi ibig sabihin na trustworthy ka, honest ka na. Hindi rin ibig sabihin na honest ka, trustworthy ka na. Pero good thing kung meron kang both character na yun. Kasi may mga tao na
kaya mong mapagtaguan ng sikreto pero minsan hindi magsasabi sa'yo ng totoo. Dahil sa sobrang trustworthy sila, magsisinungaling sila. Hindi ko alam. Gets niyo? Kahit na alam naman. Oo nga, mukhang magagalit na naman 'yun si Mosh. Ay hindi 'yung magagalit kasi nandun si tita. Ako'y lalaban. Hi, Bri. Hi, love mo ko. Ang awiting ito'y para sa inyo. Sali ka po PBB, Pinoy Big Bading. Puwede. Sali ako. Pinoy Big Bading. Love ka namin lahat nun. Thank you, mahal. Kinakatakutan ko sa buhay? Ayun siguro yung mawala yung nanay at tatay. Tsaka ano, yun lang, yun lang. Ito yung advice sa mga experience ng sorry, nawawala. Hindi ko nabasa yung mga question niyo. Ano nga ulit yun? Kumain na ba kayo? Hanggang 11 lang ako, mag-e-end live na ako. Paano niyo nasabi na kaya ako si Dopa, paano niyo nasabi na kapag ka nag-PK, eh, bawal na yung campaign? Paano niyo nasabi? Kumain ka ng mali? 11 mag-e-end live na ako. 11. 7 minutes to go. Naniniwala ka sa 80-20. Paano 80-20? 80% ibibigay mo, 20% sa sarili, gano'n? Anong sabi ni Divine? Hindi. Hindi. Grabe naman yung utang at balik. Hindi gano'n. Kung 80-20 sa relationship, ayoko, hindi pwede. Whatever you can give, give it all. Kailangan pa rin, mahal mo yung sarili mo. Hindi ibig sabihin nagmamahal ka. Eh, may part sa'yong pagdadamot mo na. Siyempre pag nagmahal ka, huwag mo pa rin kalimutang mahalin yung sarili mo. But when you're gonna give 100%, not 80. It doesn't mean na you will give your 100% effort, eh wala ka ng effort para sa sarili mo. O sabi sa PK, counted pa rin daw yung ano. Oo. Sabi counted pa din daw. Ano ba talaga? Etong campaign na 'to. Bakit? Ba't dito kasali? Tingnan nga natin. $2M tayo. Top 2.
Hmm. So, Rika, itong campaign na 'to bawal? Archu, welcome back again. Ako din, eh. Pagkakaalam ko talaga puwede lahat. Try nyo kaya? Hmm. Archu, I'm gonna go live here again every day. Ay, akin ka na lang. Tomorrow, I think before we go to the place that we're going, magla-live ako. I hope to see you again tomorrow and every day. Nasa description, mahal, check mo sa campaign. Yung ano, eto? Wala akong mabasa. Ah, sa PK. Anong sabi? Status. Mamaya ako nababasahin. After live. 3 minutes to go. Mag-e-end na ako. Hmm? Mhm. Bukas ulit. Mag-e-end ako. Magla-live ulit ako tomorrow. Hindi ba babasa? Fries. Ngayon na lang ulit. Puro naman ako healthy sa Singapore eh. Wala nang mag-aano sa atin dyan. Magla-last drop. 2 minutes na lang. Ang awiting ito'y para sa inyo. Ayun oh. Wow! Grabe naman si forward only. Grabe naman. Ah, bawal na. Nag-campaign gift. Ah, bawal na. Bawal na mahal. Anong 7? Thank you, Stellar! Tingnan ko nga. Mamaya. Good night. Mahal kita tayo ulit. Bye-bye. 1 minute to go. Thank you, Micha! Grabe, mahal. Gusto kong i-take yung opportunity na to say thank you to Jenny, to Warleo, to CJ, Awarding, Regine, Rosel, Divine, Wardo Best, Ward International, Get Lost, I Got You, Bay Forward, Ward Only, Keso, Aina, Hi Snoofies, hi sa mga bagong pasok. And to everyone who dropped today, kay O2, kay Shiba, ayun, sa inyong lahat, mahal, thank you so much for watching my live, for dropping, sa lahat ng mga nakaisyoso dyan, nanood, nag-abang, na-miss si Kumu. Wow! Thank you, JV! Oh, lahat ng mga maghahabol pa, habol nyo na yan. Let's go. Thank you, mahal. Tomorrow ulit. See you. Magpapahinga na ako and kita-kits tayo bukas. Abangan nyo yung ano natin, Bruno Mars concert na vlog and yung
Aurora Fest natin na vlog kasi pupunta kami bukas sa Aurora Fest sa ano, hmm, kaya see you. Bye-bye, mahal. Thank you so much. See you tomorrow. Thank you. Love you. Good night.